Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin itong nangyari po kahapon dyan po sa Bicameral Conference Committee meeting. At dyan po sa hearing ay ginisa po ito si Secretary Vince Dizon ng DPWH. Meron pong may mga mambabatas na believe kay Secretary Vince Dizon. Meron din mga mambabatas na nasa gitna lang. At gusto lang na talagang malaman kung bakit gusto ni Vince Dizon na maibalik yung budget na tinanggal ng Senado. Meron kasing binawas ang Senado diyan sa budget ng DPWH dahil po sa dahilan na nagbawas sila ng presyo ng mga construction materials. So kasi sobrang taas po ng mga presyo ng materyales base po dun sa sa program of works. Kasi may pasobra po talaga yan Kasi dati may pasobra po kasi nga alam nyo napupunta sa kickback. At maraming SOP. Dumadaan kung kani-kanino yan. Dumadaan kay district engineer, dumadaan kay assistant district engineer, dumadaan kay mayor, dumadaan kay congressman. Ang daming dinadaanan. Kaya sobra-sobra po yung presyo. Yung cost ng materyales. At sa tingin ko pati labor cost, mahal din So dahil po nag-suggest ito si Vince Dizon na bawasan yung cost ng materyales. Ito namang Senado binawasan nga. Pero mga kababayan, meron po kasing mali sa nangyari. Kasi ang nangyari, binawasan ng Senado yung kabuuan ng budget ng DPWH. Which is hindi dapat ganon. Mamaya paliliwanag natin kung ano yung gustong mangyari ni Vince Dizon. Pero sa ngayon, ito, ginisa siya ng ilang mambabatas. Katulad ni Amy Marcos. Si Amy Marcos, gigil na gigil kay Vince Dizon I-play ko to mga kababayan yung nangyari dyan po sa Senate. Tingnan ninyo yung mukha pa lang ni Amy Lacson to. Manotok na lang. Yung mukha pa lang ni Amy Manotok, makikita nyo na talagang gigil na gigil siya dito kay Vince Dizon. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nga sa mga naglabas ng anomalya, nabuko yung mga anomalya dyan sa DPWH kaya ang dami pong mga senador o mga mambabatas na nawala ng kickback. Hindi natin alam kung si Amy tumatanggap rin ng kickback. Hindi natin alam. Pero sabi nga lahat naman lahat may insertions So siguro galit at gigil na gigil dahil syempre nabawasan sila ng alam niyo na, pang Noche Buena. Kaya mamaya makikita natin, tingnan niyo yung pagbumukha nito ni Amy. So ito, panoorin natin yung maikli lang po ito. Yung nangyari po diyan sa Bicameral Conference Committee meeting diyan po sa alam ko sa PICC po ito sa Bicam. All right. Secretary, there are allegations that your proposal for reconsideration will restore the budget in the HGAB and the prices that will be reduced will be restored back to the projects that we have. Is that correct? Absolutely false, Mr. Chairman, because the special issuance stands and it will stay there as long as we are here, as long as the President is here, and as long as I am the DPWH Secretary. And in fact, you have the costas materiales, which are already even implemented already for the 2025 projects that has not been procured yet. Is that correct? That is correct, Mr. Chairman. So therefore, the allegations that we restore the prices to what has been reduced is absolutely incorrect. Opo, Mr. Chairman. And we are saying that you are recommending the HGAB figures as a starting amount. Is that correct? Yes, Mr. Chairman. Because you are the agency that will implement all public works and highways projects, correct? Yes, Mr. Chairman. Yes. And do you agree that the Senate, in good faith, following what you stated in the hearing, reduced the budget because you said that 25% is overpriced, and therefore the Senate has been doing its job in making sure that we reduce the budget. Do you agree with that? Yes, absolutely, Mr. Chairman. My next question is, how are you going to assure the public that with the starting amounts in the HGAB, once restored, granting, without really assuming, granting arguendo, that we will restore the HGAB amount, the amounts that will be there will be reviewed
and will be bound to the CMPD, the base material costs reflecting current market prices, to come out with a program of work for each project. Correct, Secretary? That is correct. That is through a department order that we issued mandating all implementing offices to implement the new CMPD for all projects for 2026. And therefore, once you have the POW, which definitely, absolutely reduces all the construction prices of materials, then you will come out with the approved budget for contracts. Is that correct? Yes, that is correct, Mr. Chairman. With this ABC, then therefore, the HGov amounts will be altered, and because there will be a general reduction of prices of materials per project, then definitely the prices of the project as stated in the HGov will be reduced definitely. That's correct, Mr. Chairman. So, Madam Chair, Mr. Chairman, from the testimony of our resource persons, it is very clear that everybody here is in good faith in trying to come out with the starting figure, but the Secretary and the Department of Public Works will be implementing them. And what happens if a district engineer or a regional engineer will disobey your department order? What will happen to them? There are penal provisions in the department order, Mr. Chairman, where they can be charged administratively and criminally. Mr. Chairman? Finally, because you are one of the trusted officials by the President, and you are just following the President's directive to remove corruption in the public works, to reduce the prices. That is one President, President Bongbong Marcos. You are implementing the President because you are the alter ego of the President in implementing public works projects. So therefore, we can therefore rest be assured that once we approve this afternoon the HGov amounts, then you can start the process of finalizing the program of work and the ABC for each of the project all over the country. That is correct. And therefore, once we have the real correct project, then all the projects will be implemented properly. Is that correct, Mr. Secretary? That is correct. And therefore, once we implement these projects, the economy of this country will improve and will increase in GDP. Is that correct? Yes, Mr. Chairman. And then also, there will be employment all over the country because all of these projects are all over the Philippines. Is that correct? Yes, Mr. Chairman. So therefore, Mr. Chairman, because of these answers, we have to thank, therefore, Secretary Dizon. We support you in your fight for reforms in the DPWH. You have dismissed high officials of the DPWH. You have dismissed regional directors and district engineers. You have filed cases. And so therefore, we are very happy with your presence. It is now clear, Mr. Chairman, that we approve the budget as proposed by the House of Representatives. Thank you very much. Mr. Chairman. Okay, so ayan, bilib na bilib si Rufus Rodriguez. Talaga na mga bilib na bilib siya kay Vince Dizon. At ito, meron tayong maririnig after ni Rufus Rodriguez. Ito, yung bilib na bilib kay Vince Dizon at naniniwala kay Vince Dizon. Ito naman, may susunod si Tulfo, Erwin Tulfo, magtatanong din. At ito naman, medyo nasa gitna. Gusto niya lang siguraduhin na bago maibalik yung pondo na tinanggal ng Senate, ay sinisigurado lang ni Erwin Tulfo na magagamit talaga. At hindi po yun insertion. Kasi baka pagkamalan na namang insertion o kaya pork barrel eh. So ito, pakinggan naman natin yung susunod. Medyo rito, asiwa si Vince Dizon kasi kumbaga parang pakinggan natin si sabi niya kasi trabaho lang po ito. No need to thank me, sabi ni Secretary Vince Dizon. Trabaho lang po. No need to thank me. It's part of the job po, Mr. Chairman. Thank you very much po. Senator Erwin. Thank you, Mr. Chair. I would like to direct my question to my good friend, Secretary Vince Dizon. Secretary, we invited you here to explain. Now, tell us. Ayan, tingnan nyo si Amy. Sagwa ng mukha ni Amy, Susunod siya rito At gigisahin niya si Vince Dizon Hindi kasi niya, ewan ko talaga sinasadya niya nagisahin. Pero hindi ko alam kung hindi niya naiintindihan yung gusto mangyari ni Vince Dizon sa DPWH. Kasi sabi niya, tatanggalin mo, tapos ibabalik mo, tatanggalin mo, iba-iba sinasabi mo, bla bla bla.
Ay, sabi ni Amy. Kaya mukha pa lang, dyan pa lang, kitang-kita na natin eh. Na talagang babanatan niya si Vince Dizon. Anyway, pakinggan muna natin si Erwin Tulfo. Convince us. Convince the public watching right now na itong hinihingi nyo na ibabalik na 45 billion, na ito po ay hindi insertion, na ito po ay hindi pork barrel. How will you convince us, the bicameral committee, and the people watching us right now live? Kasi kanina pa po, inoobserbahan ko, kanina pa po siguro 1 hour na, puro negative po yung tao, ayaw. Ibubulsa lang yan, balik na naman sa dati, nanakawin lang yan, puro ganun. Walang nagsabi na good job, maganda yung patutunguhan. Wala po eh. Wala man lang nagsabi na magdudulot yan ng magandang trabaho, puro nanakawin, pinagluloko lang tayo. Mayroon pa nagsabi ito, pinagluloko lang tayo ng bicameral na yan. So, explain it to us. Tell the public, convince everybody na ito po ay hindi pork barrel, na ito po ay hindi insertion tulad ng dati, na ito po ay mapupunta sa tama, na ito po ay ika nga hindi masasayang. Kasi hindi pa po tayo tapos sa flood control anomaly, ito na naman tayo. So hindi mo rin kami masisi na ikaw ay ginigisa ngayon dito ng Senate panel dahil nga po sa tingin ng mga tao, kalukuhan po ito. At tayo ay nagdadrama dito. Kaya convince this panel or this committee, convince the public na ito po ay hindi pork barrel, na ito po ay hindi insertion ng mga politiko. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Mr. Chairman, Senator Tulfo. Unang-una po, no, ang pinapabalik lang naman po ay yung nakaltas sa mga proyektong nandyan na rin po sa Senate version. So hindi po ito bagong proyekto. So therefore, hindi po ito insertion. No, kasi kung ano lang po yung mga proyektong nandyan na nabawasan, ibabalik lang po yung kinaltas. Unang-una po yan. Pero tingin ko po, unang-una, no, naintindihan ko po yung mga komento ng mga kababayan natin, no, at hindi ko sila nasisisi. Pero, ang gusto lang po naming sabihin is, binaba na po, base sa utos at direktiba ng Pangulo, ang presyo ng mga materyales. Ito po ay i-implement ng DPWH kung mamarapatin nyo po, kung bibigyan po ng Senado at Kongreso na pagkakataon ng DPWH na i-implement ito. I-implement po natin ito bago pa ipabid ang mga proyektong to. And if I may just read, Mr. Chairman, Section 6 of the department order that we issued, which reads as mandatory compliance prior to procurement. Sinasabi po dito, the bids and awards committees must, letter A, require certification from the concerned head of office attesting to the application of the updated construction materials price data. Ensure that no procurement shall commence without the certification from the head of office, and reject or return any project that is not duly certified. No procurement activity may proceed without meeting this requirement. Ibig sabihin po, i-approve po muna natin bago ituloy ang bidding para masigurado na totoo ngang ibinaba ang mga presyo ng mga proyekto bago pa ito ipabid. So ito po talaga tingin ko ang magiging safeguard natin. Pero syempre po, kami po ay open sa kahit ano pa pong dagdag na safeguard. Kasi iisa lang naman po ang ating layuning lahat. Siguraduhin na hindi na maulit yung pagnanakaw. Lalo na dahil dito sa mga overpriced, nakitang-kita naman talaga natin na dati overpriced po talaga ang mga proyekto. Mr. Chair, follow-up question lang kay Secretary. Mr. Secretary, nabanggit po ninyo na dumaan sa proseso at dadaan sa proseso po ulit, may bidding na dadaanan, etc. Ganon-ganon din naman po yung sa flood control, Mr. Secretary. Dumaan din po sa bidding, dumaan sa TWG, meron pang COA, etc., etc., may PCAB, may kung ano-ano, ang dami hong safety measures na sinasabi. Bakit po nakalusot yung flood control? Dumaan po sa bidding, dumaan sa Congress, dumaan sa Senate, dumaan sa pagdating sa district, sa bidding, etc., TWG, COA. Yung pala lahat kasabwat, Mr. Secretary. So how will you convince us? How will you convince the public na this is different this time? Na seryoso na po kami, na hindi na po maulit talaga, promise.
Kasi mahigpit na ngayon kasi ayaw ng Pangulo. Kasi ganun din po nung nakaraan sa flood control. Dumaan po sa ika nga committee, dumaan po sa bicameral, tapos ibinaba na, i-download na po kung saan-saan, may district engineer. Pero ganun din po, nakalusot, may ghost project, merong ika nga substandard. Dumaan din naman po yun sa mga bidding, dumaan sa TWG, lahat. So what's the difference, Mr. Secretary? Yung projects ngayon, itong pondo na ito, na halos the same lang pagdadaanan, is there anything extra, ika nga, measure na para hindi na po talaga maulit tulad ng nangyari po sa flood control, Secretary Vince? Mr. Chairman, Senator Tulfo, may malaki pong pagkakaiba ngayon. Ang pinakamalaki pong pagkakaiba ngayon ay yung direktiba at ginawa ng DPWH ayon sa direktiba ng Pangulo na ibaba ang presyo ng mga materyales. Hindi pa po ito ginagawa. Hindi pa po ito ginagawa sa tagal-tagal na sa DPWH na ibinaba at ipinareha sa presyo ng merkado ang presyo ng simento, presyo ng bakal, presyo ng buhangin, presyo ng graba. Hindi pa po ito ginagawa. Yun po ang malaking pagkakaiba, Mr. Chairman, ngayon. That's all for me, Mr. Chair. Thank you. Thank you. None from our side, Senator Senator Nasutnam. Amy? Okay, thank you very much. Very simple question. Real talk lang po. Kasi Ito na si Amy. Okay, banat, Amy! Banat! tayo na, galit lahat ng tao, parang linoloko naman tayo nito. Kayo nagpakaltas, ipapabalik muli. Ano ba, sa loob ng 2 buwan, ipapakaltas ba ulit? Gusto ko malaman, real talk konti ilan ba talaga at alin ba yung mga project na dumaan na sa early procurement sa panahong ito? Ilan ba talaga? Meron ba na mga projects na pinag-uusapan na nasa loob ng NEP sa budget ng Pangulo, nag-undergo na ng early procurement? Meron na ba? Kasi ang balita, takot lahat. Totoo bang meron o hindi? Wala pa pong dumadaan sa early procurement dahil po hindi pa klaro kung ano yung mga proyekto talagang mapapasa. Wala pa po. Siguro kayo, wala ni isa, zero. Opo. So wala tayong pinag-uusapan, tama po ba? Sa ngayon. Sa ngayon po, wala pa po. So, ang ibig sabihin niyan, dati-rati talagang hinahabol yung early procurement ng October para hindi ma-delay ang project kasi aabutan talaga ng tag-ulan. Hindi ba ba? Tama po yun. O kung ganon, mag-a-adjust ka ng lahat ng ABC, sigurado na madidelay. Totoo po yan, Madam Chair. So, ang hinaharap natin, talagang madidelay. Opo, dahil po na-delay ang early procurement, marami pong mga proyekto for 2026 na madidelay. So, Sigurado ang po yan. hinaharap natin, talagang malungkot ang first and second and even third quarter, aabutin ng ulan. Yung tamang projection lang, kasi nag-expect ng tao, dadagdagan, papabalik mo. Pagkatapos, madidelay rin pala. Ano naman ang bisa nun? Para kay pa? Ang bisa po nun, matutuloy pa rin po yung mga proyekto, Madam Chair. Madidelay lang nga po dahil extraordinaryo po itong panahon natin, Madam Chair. At tingin ko po, prudent din po, tama din po, na hindi muna magsimula ng early procurement. Dahil unang-una, hindi pa po sigurado kung ano ang mga project na papasa ng Kongreso. At ikalawa, dahil nga po nagbaba tayo ng presyo ng materyales ngayong fourth quarter. Ganun pala, wala pala tayong pinag-usapan at talaga naman haharapin natin 3 quarters worth of delay. Tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At kung tunay na wala kayong tiwala sa sino mang district engineer, hindi po ako abogado ng Public Works, dapat tanggalin na lang ninyo lahat kasi pinapadagdagan mo yung budget, tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala, ano naman kami? Susunod sa iyo na kayo mismo walang tiwala sa isa't isa? Tama ba yun? Yun lang po. Salamat po if I may just respond to that po, ma'am. Unang-una po, hindi po pwedeng huminto ang trabaho sa DPWH. Napaka-importante po ng ginagawa ng DPWH. Habang ginilinis natin ayon sa utos ng Pangulo, ang departamento, hindi po pwedeng huminto. Nakita na po natin ang epekto sa ekonomiya nitong nakaraang third and fourth quarter. So we are doing the best we can given the current situation, Mr. Chairman, Madam Senator. Yes, Secretary Vince, hindi kita pinahihinto sa trabaho mo. Pinamamadalingan namin. Ikaw ang humihinto sa trabaho namin dito sa BICAM at papalit-palit ka ng sinasabi. Yun ang problema. Hindi po ako papalit-palit ng sinasabi, Madam Chair. Ako po, iulitin ko, nagpunta lang po ako dito para ibahagi sa bicameral conference yung nakikita po naming epekto nung pagpasa ng third reading version ng Senado. Yun lang po. Ngayon, nasa Senado na po yan at nasa bicameral conference, nasa Kongreso, kung paano po magpo-proceed dito.
At yun naman po, syempre, tatanggapin lang naman po ng ehekutibo kung ano man po yung decision na yan. Maraming salamat po. Senator Pia? Okay. So ayan mga kababayan, sabi sa inyo, gigil na gigil si Amy. Gigil na gigil si Amy. Hindi ko alam kung bakit. Baka naman nabawasan yung yung lam niya na gigil na gigil eh. Di ba? Saka, naglolokohan daw. Hindi po naglolokohan yan. Ay, ganito kasi mga kababayan, paliwanag ko na lang sa inyo para malaman, lalong-lalo natin at ang ating mga kababayan, bakit ipinababalik ni Secretary Vince Dizon yung tinanggal ng Senate sa 2026 budget ng DPWH. Kasi binawasan kasi nga nagbawas ang presyo ng materyales. Okay. Ito po yung nangyari para sa kaalaman po ni Amy, Madam Amy, kasi alam nyo, kaya nga nandito sa BICAM, naka-livestream para malaman ng taong bayan etong mga nangyayari. At kung ipinabalik man yung pondo, malalaman na agad natin kung sino may pakanan yan. Kung sakaling nagkaroon ng nakawan na naman, adi mananagot si Secretary Vince Dizon. Dati hindi hindi naka-live Kung sino man mag-insert na mag-insert, wala lang. Diba? Insert lang sila ng insert. Bali wala lang. Kasi hindi naman kita ng tao kung sino Hindi nga ata nakalagay kung sino nag-insert. Ngayon, alam na ng taong bayan, pinababalik ni Vince Dizon, o kung sakali man may mangyari na nakawan muli dyan sa DPWH, alam na natin kung sino mananagot. So ba't hindi na lang natin pagbigyan na ibalik yung pondo? So may mga program of works na yan. So babaguhin nila. Kung dati yung semento, sabihin natin 1,000. Grabe, overprice ngayon 300 lang yung semento. Babawas yan. Tapos yung sobrang pondo na yon, maitatabi yon as savings. Hindi naman inanakawin yun Bawal na po yun. Bawal na po ang nakawan. Pagpapanagutin po ng gobyerno at mismo ni Secretary Vince Dizon yung mga gagawa ng katulonggisan dyan sa DPWH. So, ano ba nangyari? Ito mga kababayan Sa pagdalo ni Secretary Vince Dizon sa BICAM deliberations para sa 2026 national budget, humiling si Secretary Vince Dizon na i-restore o ibalik ang mga bawas na ginawa ng Senado sa budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Unang-una, hindi dahil gustong ibalik ang mga tinanggal na proyekto per se, kundi dahil may issue sa paraan ng pag-apply ng mga price adjustment sa mga proyekto ng ahensya. Bakit niya gustong ibalik? Unang-una, para maayos ang pag-apply ng bagong Construction Materials Price Data o CMPD. Ang Senado ay nag-apply ng uniform cuts. Ang ginawa ng Senado, uniform cuts o bawas sa budget batay sa pagbaba ng presyo ng construction materials, CMPD, nang hindi pinag-iba-iba ang tunay na pangangailangan ng bawat proyekto. Ang ginawa nila, generalize, uniform cuts. Hindi yung kasi, iba-iba po ang materials ng bawat proyekto Pero ang ginawa ng Senado, uniform cuts. Hindi ako sure pero kasi sabi nga, sobrang taas, 25% yung patong. So tinanggalan ng 25% bawat isang proyekto. Siyempre, iba-iba naman yung materyales. So hindi dapat ganon ang gagawing cuts pagbawas ng pondo. Diba? Kasi mali yun. Kapag ganon, wala na. Pwedeng mangyari, kulangan yung iba, pwedeng sobrang iba. Anyway, diretso na natin. Ayon kay Dizon, hindi ganon kadali basta bawasan ng kabuuang budget dahil ang bawat proyekto ay iba-iba ang dami ng materyales. Ito yung sinasabi ko. Kailangan i-adjust ito project by project base program of works. So yun doon po magbabase kung ilan yung ibabawas doon sa pondo per project. Hindi pwedeng bawasan mo ng 25% o 25% yun. Kasi iba-iba nga yung may mga proyekto na ang daming materyales, may mga proyekto na konti materyales. So hindi ganon, mali yung ganon. Kaya para hindi magkaroon ng mga project na hindi sapat ang pondo at hindi maipatupad ng tama. Kasi paano iba kulang na? Iba naman sobra. So per project basis ang magiging pagbabago doon sa presyo ng mga materyales. Per project basis, hindi pwede yung kaltasan mo to 25, kaltasan mo 25%, hindi pwede yung ganon. Kaya ang gusto ni Vince Dizon, ibalik muna lahat. Saka na lang ayusin. So si Amy, agad mainit ang ulo parang ganito lang yan Ito mga kababayan, linawan natin in layman's term. Paano natin, padaliin natin yung usapan. Halimbawa,
kalsada, tulay, mga flood control projects, school buildings. O yan po yung usually proyekto ng DPWH. Bawat proyekto may sariling program of works. Ayan po yung nakalista po sa program of works. Yung mga materials, bill of materials, andun, mga kailangan, ano mga kailangan gawin, ready mix concrete, bakal, reinforced rebars, may mga formworks, o may mga base course, may mga buhangin, graba. So nandun po yung amount, yung quantity, at nandun po yung corresponding amount. Dati po, sobrang tataas ng presyo. Ngayon, babawasan na po. Okay? Okay. Iba-iba po yung dami ng semento, bakal, asfalto, at iba pa. Depende po sa proyekto. Okay. May bago ng data, construction materials price data. Meron ng standard, susundin. Okay? Ibig sabihin, kapag nabawasan yung mga presyo nun, makakatipid ang gobyerno. Ayun yung gusto mangyari ni Vince Dizon. Ayun po yung gagawin nila. Okay. Dahil po sa ginawa ng Senado, na ginawa nila ay nagtanggal, nagbawas ang budget sa DPWH at ang ginamit nila ay yung general o uniform cuts, mali po yun. Hindi po project per project. Ang mangyayari doon, ang resulta doon, may mga proyekto na sobra ang bawas. Kasi uniform konti lang yung materials. Di sobra na nabawas yung para doon sa ibang mga items. May proyekto naman na na kulang na ang pondo kasi sobra yung nabawas. At meron namang posibleng hindi maiputupad o matigil kasi nga kulang na yung budget. At meron namang mga project na sobra naman yung budget kasi konti lang yung material. Marami yung material, sobrang daming materials, tas 25% lang yung kinat. So, ganun po, magulo yung mangyayari. So, magugulo yung mga halos lahat ng proyekto. Ngayon ganito lang kasimple yan. Okay. Ibalik muna yung sa BICAM yung tinanggal na pera para ma-review isa-isa ang proyekto. Okay? Ma-apply ang tamang bawas base sa aktwal na materyales. Pangatlo, maiwasan ang kulang sa pondo ng proyekto. Okay? Yung sinasabi ni Aimee o ni Tulfo, ang mangyayari, wala pong hindi po magpapasok ng bagong proyekto, yung pa rin po yun, hindi itataas yung presyo at in fact, ibabawasan pa nga po yung presyo at ibabalik lahat ng proyekto. Ganun po yun. So wala pong insertion, wala pong dagdag na budget. Ganito lang naman kasimple yun . Okay. Halimbawa, ikaw ay namalengke ka at bumaba yung presyo ng gulay. Okay? Sa mga nagluluto dyan, bumaba yung presyo ng gulay. Iba-iba putahe. Iba-iba yung putahe mo. Di, maghahanda ka nga . Iba-iba putahe. Ngayon, may budget bawat putahe. May budget yan. Di ba? Kung ang gagawin mo, ibabawasan mo ng tagi-100 lahat ng putahe. Dahil nabawasan ang presyo ng gulay, kukulangin naman yung budget ng isang putahe. Kung yung putahe, wala namang gulay. Di ba? Naintindihan nyo ba? Bumaba yung presyo Bumaba yung presyo ng gulay. Yung putahe mo, wala namang gulay. So, hindi mo siya pwede bawasan ng 100. Yung isa naman, sobrang dami ng gulay, babawasan mo ng 100 piso lang, di meron pa rin, sobra pa rin siya. Yung putahe na yun. So, ganun lang kasimple. Hindi mo pwede bawasan ng tag-100 piso yung lahat ng putahe. Kasi, unang-una, may ulam naman na konti lang yung gulay o may ulam na walang gulay at may ulam na maraming gulay. So, mangyayari, kukulangin yung ibang ulam. Yung ibang ulam, tama lang. Kaya, dapat, isa-isahin. Doon sa isang putahe na yun na may gulay, doon lang ang babawasan mo. Bawasan mo yung kasi nagbaba yung presyo ng gulay. Yung dinuguan, wala namang gulay yung dinuguan. Hindi mo babawasan. Di ba? Yung menudo. Bawasan mo ng gulay yun. Meron, may carrots. Konti lang ibabawas mo. Hindi katulad doon sa chapsuy at pinakbit na malaki ibabawas mo kasi panay gulay yun . Nuggets nyo ba? Ibig kong sabihin. Yun po yung gusto mangyari ni Vince Dizon. Hindi ito ibabalik dahil gustong karokutin, insertion, hindi. Ibalik mo na lahat. Saka ayusin. Yung sobra, gagawing savings, makakatipid ang gobyerno. At nandun pa rin yun, hindi pwedeng kurakutin kasi once na kinurakot ninyo,
meron pong batas na o order ang DPWH na sila mananagot administratively kapag ginawa nila yun at pwedeng criminal ang isang pa sa kanila, criminal case. So yun lang, ganun lang kasimple. Galit na galit to si Amy. Hindi mo naman naiintindihan kung ano yung sinasabi ni Vince Dizon. Ay ganyan talaga mga kababayan. Baka naman nabawasan kasi ito ng kickback. Kaya galit na galit. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Sana naliwanagan kayo dun sa mga nagsasabi na nalokohan na naman to. Hindi po. Sa mga nakakaintindi, okay lang yan. Okay lang yan. At meron namang meron na nga tayong siguradong naniniwala tayo na mananagot yung mga magnanakaw. 'Di ba? Saka isa-isa per project po yan, hindi pwedeng generalize at yung uniform ang kaltas, hindi pwede. So ibalik muna pagkatapos yung matitipid kasi nga nagbawas ang presyo ng materyales, pati cost of labor siguro babawasan din. Ayun po ang gagamitin ng gobyerno bilang savings. At dapat pangalagaan ni Secretary Vince Dizon yung pera. Bantayan niya. Huwag niya lang hayaan na nakawin uli ng mga tulongges dyan sa public works. Alright, so yun lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.